Bakit po lagi dapat tayong honest sa nararamdaman natin sa ating Panginoon? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si April Yambao. And I hope yung devotion po natin ngayon napapanood ninyo at nakakatulong po sa inyong paglagong spiritual. Now, yung topic po natin ay patungkol pa rin po sa salmo ni Haring David at marami po siyang sinulat na salmo. Sabi ko nga, halos half or masasabi nating majority ng Book of Psalms ay sinulat po ni Haring David. Now, dito po sa Psalm chapter 22, makikita niyo po na very honest, raw. Talagang, kumbaga sa karne, hilaw. Hilaw na hilaw yung sinasabi niya sa Diyos. Talagang kung ano yung nararamdaman niya, yun yung sinasabi niya sa Diyos. So sabi niya po rito, Psalm 22, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish? Simula pa lang po yan ng salmo na ito. Sa Tagalog po, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit kay layo niyo sa akin? Dumadaing ako sa hirap, ngunit hindi niyo pa rin ako tinutulungan. Makikita niyo po sa mga salmo ni David, talagang ganito yung tema, yung kung ano talaga nasa puso niya, sinasabi niya sa Panginoon. Kahit hindi yan yung reality, in the real world, pero yun yung reality sa emotion niya. Talagang nagiging honest lang talaga siya. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, the righteous may suffer unjustly. Yung mga taong matutuwid, yung taong mga sumusunod sa Diyos, yung mga Kristiyano, sila po talagang hindi mo maiiwasan yun, no? Na magdudusa tayo kahit ginagawa natin yung tama. And yun naman ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kapag sumunod ka sa Kanya, kapag nag-commit ka ng buhay at nagsuko ka ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo, meron talagang pagdurusa. Merong suffering. And maraming pagkakataon sa buhay natin na nagdurusa tayo pero sa kagagawan ng iba. O kaya pinagdudusahan natin yung kasalanan na hindi naman natin ginawa o pwedeng ginawa ng ibang tao. So the righteous may suffer unjustly. So si Haring David, maraming pagkakataon ng buhay niya ganun. Lalo na yung mga panahon na hinahunting siya ni Haring Saul. Wala naman siyang ginawa kay Haring Saul. Ang ganda-ganda nga ng ginawa niya. Pinatay niya yung si Goliath na kalaban ng bayan ng Israel. Pero si Haring Saul talagang naiinggit lang sa kanya. Hinahunting siya at gusto siyang patayin. At si Haring David, dahil siya'y mabuting tao, may mga pagkakataon na pwede niya nang patayin si Haring Saul pero hindi niya there was a time nga, ginupit niya lang yung yung tawag niyan, yung parte ng damit ni Haring Saul para ipakita kay Saul na I had a chance. Pwede sana kitang patayin. Pero hindi ko ginawa. Ganun si David, no? Mabuting tao. Pero ang daming pagkakataon sa buhay niya, ang daming gustong pumatay sa kanya. Maging ang sarili niyang anak na si Absalom, gusto siyang patayin. So, the righteous may suffer unjustly. Kahit sa atin po, no, sa buhay natin, maraming pagkakataon. Kung ikaw hindi ka nagdudusa ngayon, no? Huwag kang mag-alala kasi baka bukas or sa mga susunod na panahon, magdudusa rin tayo. Magkakaroon tayo ng mga challenges, suffering, problems. At maraming pagkakataon, yung mga problema natin, mga pagsubok na pinagdadaanan natin hindi naman natin technically kagagawan. So the righteous may suffer unjustly. Sa mga ganong pagkakataon, you can be honest with God. Point number 2, no? You can be honest with God even expressing your raw emotions. Parang si Haring David, pag nakita niyo yung mga salmo niya, yung sa mga panahon na hinahunting siya ni Absalom ng sarili niyang anak, talagang yung nararamdaman niya, yung talagang sinasabi niya sa Panginoon. And dito rin sa Psalm 22, sabi niya, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from cries of anguish.
Sabi niya dito, "My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest." Talagang ano, no, raw. Sa Tagalog, Diyos ko, araw-gabi tumatawag ako sa inyo. Ngunit hindi niyo ako sinasagot, kaya wala akong kapahingahan. Ngunit banal ka at nakaluklok ka sa iyong trono at pinupuri ng mga Israelita. Ang aming mga ninuno ay sa inyo nagtiwala at sila'y inyong iniligtas. Tinulungan niyo sila nang sila'y tumawag sa inyo. Sila'y nagtiwala at hindi nabigo. Ako'y hinahamak at hinihiya ng mga tao. Sinasabi nila na para akong higad at hindi tao. Worm. Um, Interesting po ito kasi ito po ay messianic psalm. Ito po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo. There was a time na si Jesus Christ parang higad sa harapan ng mga tao, no? Hindi tao, higad, worm. Ganong level yung binaba, yung paghamak sa Panginoong Jesucristo. Didiscuss po natin yan sa Dive Deeper, no? Patungkol po sa paano yung Psalm 22 ay patungkol kay Kristo. So sabi dito, bawat makakita sa akin ay nangungutya, nang aasar, at iiling-iling na nagsasabi, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi kanya iniligtas? Di ba ganyan si Jesus yung nasa krus, di ba? Hindi ba't nalulugod siya sa iyo? Bakit hindi kanya tinutulungan? Ngunit kayo ang naglabas sa akin sa sinapupunan ng aking ina. At mula noong dumedede pa ako, iniingatan niyo na ako. Mula kapanganakan ko, nakadepende na ako sa inyo. At mula noon, kayo lang ang aking Diyos. Kaya't huwag niyo akong pabayaan dahil malapit na dumating ang kaguluhan at wala na akong ibang maaasahan. So, ganun lang si David, no? Tuloy-tuloy lang yung kanyang pag-e-express ano yung kanyang nararamdaman. At basahin ko lang yung ilang mga parte, no? Verse 12. Napapaligiran ako ng maraming kaaway na para bang mababangis ng mga toro mula sa Bashan. Para rin sila mga liyong umaatungal at nakanganga na handa akong lapain. Nawala na ako ng lakas na parang tubig na ibinubuhos. At ang aking mga buto ay parang nalinsad lahat. At nawalan ako ng lakas ng loob para akong nauupos na kandila. Parang ganyan yung mga nararamdaman natin madalas, no? Para tayong mga nauupos na kandila. Yung pinakapuntos nito ni Haring David dito, Lord, bakit parang ang lahi-lahi nyo? Bakit nyo ako pinapabayaan ng ganito? Parang akong nauupos na kandila tapos wala man lang rescue galing sa inyo. Kaya yung point number 3 natin, mga kapatid, ito. Feeling abandoned. Minsan mararamdaman natin na parang ang lahi-lahi ng Diyos. Si David yun eh. Yun yung kanyang pakiramdam. Feeling abandoned. Parang iniwan siya ng Diyos. Feeling abandoned is not the same as being abandoned. Kaya we can be honest with God. No? Lord, this is what I feel. But that's not the reality. Hindi ibig sabihin na yun ang nararamdaman mo, iniwan ka talaga ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos sa banal na kasulatan, tayo mga mananampalataya, tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. I will never leave you nor forsake you. Kaya po sa application natin ngayong araw, number 1 po, use your suffering as a testimony of God's faithfulness. Dito po sa salmo na ito, makikita niyo po na yung pagdurusa ni Haring David, ito rin yung kanyang naging testimony. Ito na rin yung kapahiyagan niya, gaano katapat ang Diyos sa kanya. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Lahat ng mga pagdurusa natin, lahat ng mga paghihirap natin na dinadanas, maybe naghihirap tayo because of relationship, may kaalitan tayo, sarili nating pamilya, kaaway natin, no? Parang si Haring David, no? Sarili mong anak, talagang inuusig ka. Pero lahat ng suffering na yun, mga kapatid, pwede natin maging testimony na ang Diyos
tapat sa lahat ng pagkakataon. Na ang Diyos kailanman hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Na ang Diyos nagmamalasakit sa atin at hindi niya hayaan na masadlak tayo sa ganong kahirapan na hindi niya man lang pinakita sa atin yung pagmamalasakit niya sa atin. Yung pagdurusa natin, hindi po yan walang kabuluhan. No? May purpose po ang Diyos dyan. At magagamit natin lahat ng mga suffering natin, pagdurusa natin, paghihirap natin bilang testimony na sa mga ganong pagkakataon, naririyan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan. Hindi tayo iniiwan. Sa halip, pinagmamalasakitan tayo ng Diyos at pinapakitaan ng kanyang walang hanggang biyaya. Pangalawa po, match your hard situations with earnest prayer. Lahat ng mga mahihirap na sitwasyon na dinadanas natin, lahat ng mga challenges, lahat ng mga problema, gaano man yan kalaki, lahat yan ay tinatapatan natin ng panalangin. So when the situation is hard, we pray hard. So yun po yung mentality, no? Pag ang laki ng pagsubok mo sa buhay, malaki din yung panalangin. Lagi kang dumudulog sa Diyos, lagi kang dumadaing sa Diyos. Pag malakas ang kurot sa iyo ng kaaway, malakas din ang iyak mo sa Panginoon. No? Talagang lapit ka lagi sa Panginoon. Match your hard situations with earnest prayer. Ang mahirap, ang dami mo ng problema, ang dami mo ng pagsubok sa buhay, talagang punong-puno ka na ng mga alalahanin, tapos di ka pa lumalapit sa Panginoon. Di ka pa umiiyak sa Panginoon, di ka pa dumadalangin. Doon talaga magkakaproblema tayo, no? Na emotionally, mentally, mawawalan tayo ng kapayapaan, mapupuno lang tayo ng kabagabagaban. Hindi ko alam paano i-pronounce yun, no? Kabagabagan, no? Ano man yun, worries. Number 3 po, remember that God's silence is not the same as His absence. Yung pagiging tahimik ng Diyos, hindi po ibig sabihin yan ay wala ang Diyos. Parang mga magulang lang din natin eh. Ako madalas, pag tinitingnan ko yung anak ko, kung makakatulay ba to dyan, inoobserbahan ko lang. Silent lang ako. Wala akong sinasabi. Baka kasi magpanic pa eh. Pag yung ibang tao kasi nagsisisigaw pa eh. Ako tinitingnan ko talaga, matutumba ba yung anak ko? Mahuhulog ba? Silence, no? Pero it doesn't mean na absent. It doesn't mean na wala ako doon. Talagang tinitingnan ko lang mabuti kung madidisgrasya ba siya. Hinahanda ko yung sarili ko, parang sasaluhin ko to kapag sakaling hindi to makapag-balance, no? So, kasi yung anak ko, hinahayaan ko lang yan, tumulay, umakyat, kung anong gusto niyang gawin. Basta nakafocus siya. No? Pero nire-ready ko yung sarili ko na kung sakali mang, ma-out-balance, masasalo ko. Pero yung silence, bilang mga magulang, it doesn't mean absence natin or wala tayo at hindi tayo sumasaklolo o wala tayong concern sa kanila. Ganun din po sa ating Diyos, no? Madalas talaga yung Diyos natin, silent. Hindi natin naririnig. No? May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na ganun eh. Parang God seems so distant. Parang ang layo-layo ng Diyos. Pero tanda natin, feeling lang yun. Pakiramdam lang yun. Dahil ang Diyos kailanman hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinapabayaan. Ang Diyos kailanman hindi siya naging absentee God, absentee Father. Lagi siyang naririyan. So para po sa ating discussion, why does God allow His people to experience pain and suffering? Personally, gawin mong personal yung tanong, no? Lord, ba't ba ako nagsasuffer ngayon? Ba't ba ako may mga challenges ngayon? What's the purpose? So, pwede mong tanongin ng Panginoon. Pwede mo rin idaing sa Panginoon. Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, how is Psalm 22 clearly about Jesus? Tayo po'y manalangin. Lord, even when I feel abandoned, help me trust that you are near. Teach me to hold on to you in seasons of silence and suffering. Thank you for Jesus, who entered into our pain and bore our sin on the cross.
Remind me that my suffering is not meaningless, but part of your greater purpose. Strengthen my faith so that I may endure with hope, knowing that glory follows suffering. Let my life point others to you, so that the nations may know your salvation. I surrender my pain to you and trust in your perfect plan. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. I hope napapagpala po kayo. At kung meron po kayo natutunan, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share these devotions to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotions.